Dismayado ang ilang ekonomista sa laman ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular sa bansa nito laban sa mga korap na opisyal. Ayon sa kanila, hindi nauubra ang mga patama ng Pangulo sa mga politiko dahil makakapal na raw ang mukha ng mga ito sa pangurakot. Si Sheena Torno sa report. Sumentro sa flood control projects, power at water supply, agrikultura at iba pang national issues ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Pero agaw pansin sa kanyang SONA ang patama nito sa mga opisyal na rumarakit umano sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang matapang na banat na yan ni Marcos Jr. sa kanyang SONA ay hindi pasado sa ibang mga nakapanood nito. Ang negosyante at ekonomistang si Wilson Lee Flores ay dismayado lalo na sa mga pahayag nito patungkol sa isyu ng korupsyon sa bansa. Okay naman sinabi niya na sobra na ang korupsyon, pero sinabi lang niya sa mga politiko, harap ng politiko, sabi niya mahiya kayo. Walang hiya naman karamihan ng politiko natin, hindi marunong mahiya sila. So dapat hindi niya sabihin dapat na mahiya kayo. Dapat sinabi niya, lagot kayo. Hahabulin ko kayo, ikukulong ko kayo, kukunin ko yung mga nakaw mong pera. Dapat yun ang sinabi niya. Natawa lang siguro yung mga politiko, nag-standing ovation pa, nagbigay pa ng palakpak. Hindi uubra yun kasi mga politiko natin walang hiya, makapalang mukha, hindi sila nahihiya, wala silang takot. Nakulangan anya siya sa laman ng SONA ni Marcos Jr. dahil hindi man lang nabanggit ang mga mahalagang isyu na magpapalago sa ekonomiya. Wala ring solusyon kung papaano mapababa ang presyo ng mga bilihin na nagpapahirap ngayon sa mga Pilipino. Number one concern ko, ekonomiya. Kung hindi maganda ekonomiya, kahit anong palamuti, kahit anong talumpati, kahit anong gawin niya, baliwala lahat. Hindi rin bilib ang dating senador na si Nicky Cosateng sa mga naging SONA ng Pangulo. Bigo rin si PBBM anya na maipaliwanag kung bakit 1% lang ang naibawas sa dating 20% na taripang ipinataw ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa mga produktong mula rito. Kasabay kasi sa SONA nitong Lunes ay inanunsyo rin ng European Union na nasa 15% lamang ang ipinataw na taripa ni US President Trump sa mga produkto nila. Ginawang 19, may utang na loob ka pa. Huwag nyo naman gagaguhin yung Pilipino. Hindi naman kami tanga. Ito ay mahirap sikmurain, mahirap lununin na tayo may utang na loob sa nagbigay sa atin ng 1% discount sa tariff. At huwag nyo kaming bubulahin, sasabihin ninyo na in the future, meron tayong mapapala, yung ating national security. Ang national security po natin ngayon threatened by what? Hunger. Disease, hunger and disease, unemployment, yung healthcare na yan, edukasyon, yan po ang threat sa ating national security. Hindi galing sa labas at hindi galing sa iniimbento ng mga nagbebenta sa atin ng mga sandatang lakas. Punto nito, masyado anyang mahalaga sa Pilipinas ang Amerika na halos ibinigay na ng libre o hindi binubuwisan ang mga produktong nagmula roon. Dagdag pa ng dating senador, hindi nga nakatulong ang itinayong EDCA site sa bansa sa kinaharap na sitwasyon ng Pilipinas dahil sa masamang panahon. Uy, magbayad kayo ng renta sa EDCA. Mga sites ninyo dito. Kasi lupa natin yan. Meron ba kayong binabayaran ng rent? Meron ba kayong, meron bang mapapala tayo? Nakita nyo na nga, hindi nga lumulusong sa baha. Wala naman tayong nakitang mga puti na kasamang tumutulong, di ba? Kung bibigyan ng grado ni Cosateng si Marcos Jr. sa kanyang 3 taon na pamumuno ay nasa 2 mula sa 10. Narito naman ang gradong ibinigay ng negosyanteng si Wilson Lee Flores sa Pangulo. 5.5 or 6. Malapit na magpasang-awa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.